Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Papa, Mama, hindi na po ba kayo babalik sa bahay ni Lola? Siyempre, hindi na. Ayaw mo ba? Lagi namang inaaway ni Lola si Mama eh. Kaya mas mabuti na rin na lumipat tayo. Sheena, huwag kang ganyan magsalita sa kapatid mo. Ganito kasi yan, anak. Kaya tayo umalis sa bahay ng lola nyo. Gusto kasi naming magbuo ng sarili nating tahanan. Bilang pamilya. Matagal ko nang pinapangarap na tumira tayo sa isang bahay na tayo-tayo lang. Para mas maganda ang samahan natin. Yung bonding natin. Di ba? Tama ang papa nyo, mga anak. Mas maganda na magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Alam nyo naman sa bahay ni Lola nyo, marami na sila doon. Nandun ang mga tita at tita ninyo. Pati na rin ang mga pinsan nyo. Masikip na rin doon. Kaya nagdesisyon kami ng papa nyo na lumipat na tayo. Ayaw nyo pa? Hindi na maingay sa lilipatan nating bahay. Oo nga, tahimik sa lilipatan nating bahay. At sigurado akong magugustuhan nyo ang bagong paligid natin doon. Nga pala, Han, kailan darating yung dalawang kasambahay na inirequest mo sa agency? Bukas ng umaga ang dating nila, Han. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ng mga yon, Han? Baka mamaya tuladan din sila nung dating kasambahay ni Mama, ha? Yung ninanakawan siya tapos bigla na lang nawala. Ay naku, pati nga ako nadamay pa. Napagbintangan pa ako ng mama mo na ako raw ang kumuha. Ay naku, talagang nanggigigil ako kapag naaalala ko yon. Han, naiintindihan ko ang concern mo. At ayaw ko rin naman na mangyari ulit yung ganon. Pero huwag ka mag-alala. Dumaan sila sa maayos na background check ng agency. At may mga papeles silang maayos. Sinigurado ko rin na may recommendation sila mula sa mga dati nilang amo. Magandang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kakwentong takipsilim. Ako nga po pala si Eva, hindi ko tunay na pangalan. Isang taon na po akong nakikinig sa inyong YouTube channel na Kwentong Takipsilim, pati na rin sa iba niyong channel na Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 10 taon nang nakalipas. Bagong lipat kami noon ng aking pamilya sa Laguna mula Caloocan. Naisip namin ang aking asawa na bumukod na ng bahay dahil hindi ko talaga makasundo ang aking biyanang babae. Sa totoo lang, hindi naman sama-sama ang loob ko sa kanya, pero hindi ko talaga makaya ang ugali niyang pakialamera. Lahat na lang ng desisyon naming mag-asawa, pinakikialaman niya. Para bang hindi kami makagalaw ng ayon sa gusto namin. Kaya naman nang makakita kami ng pagkakataon na makalipat ng bahay, hindi na kami nagdalawang isip. Kayo na ba ang pinadala ng agency? Opo, sir. Ako nga po pala si Cora. Manang Cora na lang po ang itawag niyo sa akin. Ako naman po si Dayang. Kami po ang ipinadala ng agency ng mga kasambahay. Okay. Base rito sa biodata nyo, naging maayos naman ang trabaho nyo sa mga previous employer nyo, ha? Aling Cora, sabi rito naging yaya ka at tagaluto at ikaw, Dayang, naging kasambahay din sa isang may kayang pamilya. Magandang record nyong dalawa, ha? Sana naman ganoon din dito sa amin. Opo, sir. Naging yaya po ko sa mga anak ng dati kong amo sa General Santos at naging tagaluto din doon. Malakas pa po ang katawan ko. Kaya po, sanay na sanay pa po akong magtrabaho. Mabuti kung gano'n, Aling Cora. Kayo po ang ilalagay ko sa pagluluto at paglalaba. At ikaw naman, Dayang, ikaw ang magiging tagalinis, tagaplantsa at mag-aalaga sa bunso naming anak ng aking asawa. By the way, siya ang aking misis na si Eva.
ang panganay kong anak na si Sheena at ang bunso naman namin na si RR. Magandang araw po sa inyo. Nako sir, kay ganda pala ng asawa nyo kaya naman pala ang ganda at ang gwapo rin ng mga anak nyo. Isang araw pa lang kami noon sa bago naming bahay nang dumating ang dalawang kasambahay na galing sa agency. Una, si Manang Cora, isang matandang babae na nasa 61 taong gulang na. At si Dayang, ang pinakabata na isa palang katutubong mangyan na ang edad ay 27 taong gulang. Ngunit sa unang tingin pa lang, hindi ko na nagustuhan ang aura ni Dayang dahil sa mga mata niyang matalim kung makatingin. Lalo na kay Mang Cora, kaya palihim kong kinausap ang asawa ko. Han, parang hindi ko yata feel yung isang kasambahay na si Dayang. Iba ang tingin ko sa kanya eh. Tingnan mo nga oh, parang ang sama niya makatingin. Sigurado ka ba talaga na tatanggapin natin siya? Mas gusto ko si Manang Cora ang mag-alaga kay RR ha. Mukhang sanay siya sa mga bata. Sinabi nga niya na naging yaya siya noon sa dati niyang amo. Kaya ito ka muna lang kay Dayang yung paglalaba. Ano? Kung bahala. Kaya kinagabihan hindi siya nakapagpigil at kinausap niya ako tungkol sa desisyon ko. Han, bakit nga ba gusto mo na si Manang Cora ang mag-alaga kay RR? Wala naman akong nakikitang problema kay Dayang ah. Hindi ko rin alam Han eh. Pero wala akong tiwala sa kanya. Pero bakit nga? Parang ang babaw naman ang dahilan mo. Malay mo naman, baka ganun lang talaga siya tumingin. Basta, iba ang kutob ko sa kanya. Tandaan mo, isa siyang mangyan, seryo. Dati, marami akong nakikitang mangyan na namamalimos sa jeep. Ang totoo, naiirita ako sa kanila kapag nagsusungit sila, kapag hindi sila nabigyan ng limos. Aba, ang aarte ha. Kaya mula noon, hindi ko na gusto ang mga mangyan na yan. Ano ka ba naman, Han? Hindi naman lahat ng mangyan pare-pareho. Wala naman akong nakikitang masama kay Dayang. Mukhang mabait naman siya. Huwag mo naman siyang huhusgahan agad. Baka may mga dahilan din siya kung bakit siya ganun. Ay nako, seryo. Kahit kailan hindi pa ako nagkakamali sa kutob ko, nararamdaman ko na may hindi tama sa kanya. Kaya ayoko siyang pagkatiwalaan na mag-alaga sa anak natin. Mas gusto ko pa si Aling Cora. Masayahin siya at siya talaga mukhang mabait. Di tulad ng Dayang na yun. Baka naman pwedeng papalitan na lang siya sa ibang kasambahay. Naiintindihan kita. Pero sana wag muna tayo magpadalos-dalos. Hindi naman porke mangyan siya huhusgahan na natin ang buo niyang pagkatao. Saka na tayo gumawa ng mga hakbang kapag may nakita na tayong hindi maganda sa trabaho at ugali niya. Pero hanggat wala, bigyan natin siya ng pagkakataon na makapagtrabaho. Okay ba yun? Bahala ka. Basta kapag pumalpak yung Dayang na yan, palalayasin ko agad yan dito. Sa unang araw ng pagtatrabaho ni Manang Cora at Dayang sa bahay namin, agad kong napansin ang malaking pagkakaiba sa kanilang kilos sa trabaho. Kitang-kita ko ang pagiging masipag at maaasahan ni Manang Cora. Samantalang si Dayang ay tila nahihirapan makuha ang gusto kong pamantayan sa paglilinis at pagiging maayos sa trabaho. Para bang may kulang sa diskarte niya. At hindi niya pa lubos na nauunawaan kung paano ko gustong gawin niya ang mga gawain sa bahay. Manang Cora, napakasarap ng luto mo ha? Hindi talaga kami nagkamali sa pagpili sa'yo bilang kasambahay namin. Oo nga. Ang galing mo pala magluto, Manang. Tamang-tama yung timpla. Ang sarap-sarap nga po ng luto nyo. Si Manang Cora na po lagi ang magluluto ha. Si Manang Cora naman talaga ang tagaluto natin, anak. Kaya asahan mo na palaging masarap na mga kakainin natin dito sa bahay. Ay, salamat po, Ma'am Eva. Sir Sergio, Ma'am Sheena. Nakakatuwa naman na nagustuhan niyo ang luto ko. At hindi lang yan. Ang galing mo rin mag-alaga ng bata, Manang Cora.
Tuwang-tuwa si RR sa'yo. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo, Manang Cora, bilang tagapag-alaga sa kanya. Salamat po, ma'am. Dapat itong si Manang ang tinutularan mo, Dayang. Kung satisfied ako sa trabaho niya, sa'yo nakukulangan pa ako. Akala ko ba magandang record mo sa dati mong amo? Pero hindi ko nakikita rito sa bahay ang sinasabing husay mo. Marami pa ako nakikitang alikabok sa gilid ng bintana, oh. Oh, naku, tingnan mo yan. Ay, naku. At sa mga estante sa sala. Hindi maayos ang paglilinis mo. At isa pa, may amoy pa rin ang mga nilalabhan mong damit. Dayang, kailangan mong seryosohin ang trabaho mo rito, ha? Hindi ko gusto ang ganyang klase ng pagtatrabaho. Pero ma'am, tinitiyak ko naman po na malinis ang bawat parte at sulok ng bahay bago ako matapos sa paglilinis. Baka po may mga bahagi akong hindi napansin. At saka, maayos din po akong maglaba. Pero pasensya na po, ma'am. Aayusin ko po ang trabaho ko sa susunod. Hindi na po mauulit. Nakita kong yumuko ang ulo niya sa pagkapahiya. Nanginginig ang mga kamay habang marahang nilalapirot ang laylayan ng kanyang palda. Para siyang batang napagalitan, walang magawa kundi tanggapin ang mga salitang binitawan ko. Ngunit napansin ko rin ang masama niyang tingin kay Manang Cora. Tingin na tila puno ng galit at sama ng loob, na parabang may nais siyang sabihin o gawin, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Sa isip ko, tama ang inala ko tungkol sa babaeng ito. Nasa ilalim ang kulo niya at gusto ko itong ilabas. Kapag nagawa ko yun, mas madali ko siyang mapapalis sa bahay namin. Alam mo, seryo? Tama talagang hinala ko sa Dayang na yan eh. Nahuli ko na naman siyang masama ang tingin kay Manang Cora, ha? Sa tingin ko, inggit ang babaeng yun kay Manang Cora. Ayan ka na naman sa panghuhusga mo eh. Tsaka hindi mo ba siya titigilan? Talagang pinagalitan mo siya sa harap namin, ng mga anak mo at ni Manang Cora. Hindi mo ba nakita yung mukha niya kanina? Nakakaawa dahil sa pagpapahiya mo. Ay naku, wala akong pakialam. Kung ayaw niyang mapahiya, dapat magtrabaho siya ng maayos. Hindi ko kayang palampasin ang ganyang klaseng gawain sa bahay natin. Kung hindi niya kayang tanggapin ang mga puna ko, edi maghanap siya ng ibang trabaho. Napailing na lang ang aking asawa sa sinabi ko. Alam ko na habang pinakikinggan niyo ako, siguradong inis na kayo sa akin. Pero wala talaga akong amor kay Dayang. Ngunit hindi ko akalain na ang labis na pagkainis ko sa kanya ang maglalapit sa akin sa nakakakilabot na sitwasyon. Ipagpaalam mo na lang ako sa mga bata. Sige, Han. Ingat ka, ha? Maaga kang umuwi mamaya dahil siguradong masarap na naman ang iluluto ni Manang Cora. Sure. Bye, Han. See you later. See you later, Han. Ay, nakaredy na kaya si Sheena? Ipasok pa ang batang yun eh. Teka nga at matawag. Sheena! Sheena! Baka mahuli ka sa eskwela. Ano ba bang ginagawa mo riyan, anak? Ready na po ako, Mama. Hintayin ko lang po ang baon ko na pine-prepare ni Manang Cora. Ayoko kasing magdala ng pagkain na hindi niya niluto. Gustong-gusto mo talaga ang luto ni Manang Cora, anak, ha? Sa bagay, hindi kita masisisi dahil napakasarap talaga niya magluto. Opo, Mama. Para po kasing may magic yung mga luto niya. Kaya hinahanap-hanap ko po. Kahit si RR, gustong-gusto rin niya mga luto ni Manang Cora. Anak, nakita mo ba si Dayang? Parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Nakita ko po siyang umakyat sa itaas kanina, Mama. Ano? Napakunot ang noo ko, Sir Jupiter. Anong ginagawa ng babaeng yun sa taas? Sa isip ko baka may ginagawa na itong kalokohan. Ma'am Sheena, eto na po ang baon niyo. Wow! Favorite ko po yan! Chicken adobo! Thank you po, Manang Cora! Sheena, anak. Sige na, umalis ka na't baka malate ka pa. Okay po, Mama. Bye po! Dali-dali akong pumanhik sa itaas
Isa-isa kong binuksan ng mga kwarto. Una ang kwarto naming mag-asawa, ngunit wala siya doon. Sumunod ay ang kwarto ni nanay, ngunit wala rin siya roon. Tinungo ko rin ang kwarto ng anak kong si RR. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Dayang, abala sa pag-aayos at paglilinis ng kwarto. O Dayang, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't mas pinauuna ko sa'yo na linisin ang sala sa ibaba? Dito ko po unang nilinisan, ma'am. Kasi ang kalat po ng kwarto ni RR. Pero tapos na rin po ako. Inilibot ko ang mga mata ko sa kwarto. Sinipat ang bawat sulok. Ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Tumikhim ako at pilit na pinakalma ang sarili. Sige, kung tapos ka na, bumaba ka na ron para maglaba. Ayusin mo ang paglalaba, ha? Baka mamaya may mga amoy na naman ng mga nilalabahan mo. Tumango si Dayang at magalang na nagpaalam sa akin bago lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya, sinundan ko pa siya ng tingin at palihim na kinausap ang sarili ko. Pait-paitan ka pang gaga ka. Hindi mo ako maluloko. Bumaba ako sa sala at nakita kong nanonood ng TV ang anak kong si RR. Nang makita niya ako, tinawag niya ako. Mama, magtatagal po ba si Manang Cora dito sa bahay? Ha? Bakit mo naman naitanong yan, anak? Siyempre, oo naman. Gusto ko siya kasi maayos siyang magtrabaho. Gusto ko rin siya, Mama. Masarap siyang magluto at palagi siyang nakikipaglaro sa akin. Pero Mama, natatakot po ko kay Ate Dayang. Bakit ka naman natatakot sa kanya, anak? May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Wala naman po, Mama. Pero masama po kasi siyang makatingin sa amin ni Manang Cora kapag naglalaro kami. Parang galit po siya sa amin. Tapos nakita ko po siya nakaluhod sa sahig sa kwarto ko. Parang may kinakausap siya. Pero wala naman pong tao, Mama. Di ko po alam kung nagdadasal ba siya kasi pumubulong-bulong po siya eh. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabing yun ni RR. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at may kung anong kaba na bumalot sa akin. Ano? Totoo ba yan, anak? Lalong tumindi ang hinala ko sa pagkatao ng aming kasambahay na si Dayang. Sa isip ko tila may itinatago talagang babaeng ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kapag napatunayan kong hindi siya mapagkakatiwalaan, wala na siyang karapatang manatili sa bahay namin. Pero isang hapon, kakagising ko lang mula sa pagkakaidlip naming mag-ina sa kwarto. Nang tingnan ko si RR sa tabi ko, mahimbing pa rin ang tulog niya. Babangon na sana ako nang marinig ko ang malakas na kaluskos mula sa labas ng pinto. Kinilabutan ako. Parang matalim na kuko ang kumakayod sa labas ng pinto. Diyos ko, ano yun? Bakit may kumakaluskos sa labas? Nanindig ang balahibo ko sa takot. Naalala ko, puro babae kami sa bahay at may isang bata pa. Mabuti na lang at nasa eskwelahan pa siya at hindi pa nakakauwi. Habang lumalakas ang kaluskos sa labas ng pinto, mas lalo akong natakot. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Manang Cora at Dayang, ngunit sa kabila ng paulit-ulit kong pagtawag, hindi sila sumasagot. Lalo akong kinabahan. Wala na akong ibang naisip kaya dali-dali kong tinawagan ang asawa kong si Sergio. Hello? Han? Diyos ko, Sergio! Juan, bakit ka tumawag? Parang takot ka. Anong nangyayari? Sergio, may kumakaluskos sa labas ng pinto ng kwarto natin. Parang matalim na kuko na pilit kinakayod yung pinto. Natatakot ako. Hindi humihinto eh. Nandito kami ni RR sa loob ng kwarto. Tinawagan ko si Manang Cora pero hindi sila sumasagot. Seryo, natatakot ako. Baka may nangyari na hindi maganda sa ibaba. Ano? Huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto.
Siguruhin mong nakasara at nakakandado ng maayos ang pinto. Uuwi ako agad. Tatawagan ko rin si Sheena at susunduin ko siya sa eskwela. Mag-ingat kayo ni Ararhan. Huwag ka magpapanik. Darating na ako. Pagkababa ko ng cellphone, bigla namang tumigil ang mga kaluskos. Ilang minuto akong nanatiling tahimik, nakikiramdam upang masigurado kung wala na ang sino man o anuman na gumagawa ng ingay sa labas. Dahan-dahan kong inalis ang kandado at binuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang makita ko si Manang Cora na nakatayo mismo sa harap ng pinto ng kwarto naming mag-asawa. Manang Cora, mabuti po tumakit kayo. Tinatawagan ko kayo kanina, pati si Dayang, pero hindi kayo sumasagot. Ano bang nangyari sa inyo? Wala naman pong nangyari sa amin, ma'am. Pero ano po bang nangyari rito? May narinig po kasi akong ingay mula rito sa itaas. Kaya umakyat ako para tignan. At saka, hindi ko po alam na tumawag pala kayo. Nag-off po kasi ako ng cellphone ko. Hindi po kasi ako nagbubukas ng cellphone hanggat hindi pa po tapos sa mga trabaho ko. Ayaw ko po ng distractions, ma'am. Kaya pasensya na po kung hindi ko kayo nasagot. Kahit kinakabahan, nagawa ko pa rin magtanong kay Manang Cora. May narinig po kasi akong malakas na kaluskos sa labas ng pinto ng kwarto. Parang matutulis na kuko na kumakayon sa pinto. Nakita niyo po ba kung ano at sino yun, Manang? Wala po akong nakita, ma'am. Pero, sasabihin po ko sa inyo, ma'am. Ano po yun, Manang Cora? Napansin ko na lumingalinga muna si Manang Cora sa paligid bago nagsalita. Ma'am Eva, malakas po kasi ang kutob ko na may kakaibang nilalang sa loob ng bahay niyo. Nilalang? Anong ibig mo sabihin, Manang Cora? Nararamdaman ko pong presensya niya rito sa bahay niyo. Nandito lang po siya sa paligid. Pero ano po bang sinasabi niyong nilalang at bakit po siya nandito sa bahay namin? Hindi ko pa matiyak kung anong klaseng nilalang yun. Pero may hinala na po ko. Hinala? Anong hinala? Opo, may hinala po ko kung sino ang nilalang na yon. Wala po kong ebidensya. Pero malakas po ang kutob ko na may kinalaman dito si Dayang. Si Dayang? Opo, ma'am. Unang tingin ko pa lang po sa kanya, may kakaiba na akong naramdaman. Parang may mabigat na enerhiya na bumabalot sa kanya. Hindi ko po may paliwanag, pero para bang hindi siya normal na tao. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya normal na tao? Lumingalinga ulit si Manang Cora sa paligid bago niya sinabi sa akin na kailangan naming pumasok sa loob ng kwarto. Baka raw may ibang makarinig sa pinag-uusapan namin. Pagpasok sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto. Dito po tayo dapat mag-usap, ma'am. Baka kasi marinig niya tayo. Kinakabahan naman ako, Manang Cora. Ano po bang mangyayari? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi pa po ako sigurado kung anong nilalang siya. Pero sa tingin ko po ay isa siyang alagad ng dilim. Ano? Alagad ng kadiliman? Opo, Ma'am Eva. Malakas po ang kutob ko na isa siyang alagad ng dilim. Mula nang dumating kami rito, napapansin ko po ang kakaibang kilos niya. Nakikita ko po siya na palaging bumubulong-bulong kahit wala naman siyang kausap. Nagsasalita rin po siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang dasal na ewan. At saka kapag nagigising po ko sa madaling araw, hindi ko po siya nakikita sa higaan niya. Palagi po siyang wala roon. Kaya wag niyo pong hayaan
na hindi nakakandadong pinto ng kwarto niyong mag-asawa at ng mga bata kapag tutulog na kayo. Baka mamaya bigla siyang pumasok sa kwarto niyo at gawan kayo ng masama. Baka mamaya ay mamamatay tao palang babaeng yun o satanista. Kung ganun, totoo nga yung sinasabi sa akin ni RR na nakita niya nakaluhod at parang nagdadasal ng kung anong tungkol sa demonyo ang dayang na yun. Sabi ko na nga ba, unang kita ko pa lang sa mangyan na yun, hindi ko na siya gusto. Yun pala, ay alagad pa pala ng dilim ang babaeng yun. Diyos ko, napakalaking pagkakamali na pinapasok namin siya sa pamamahay namin. Manang Cora, nahuhuli ko rin po siya na palagi kayong tinititigan ng masama, na para bang galit na galit siya sa inyo. Napapansin ko rin yan, ma'am. Kaya nga po, naghinala na ako sa kanya. Kapag nakikita ko siya sa gilid ng aking mga mata at nakatingin siya sa akin, mukha po siyang papatay ng tao. Diyos ko, nakakatakot naman. Dapat ay mapaalis na siya rito sa bahay. Pero di ko na ho alam kung papaano. Hindi niyo po kasi siya maaaring palayasin ng walang dahilan. Baka magsumbong siya sa mga otoridad at kayo pang mapahamak, ma'am. Pwedeng sabihin niya na inaabuso niyo siya o may hindi kayo ginagawang maganda laban sa kanya. Paano natin siya mapapaalis dito? Kung totoo nga na isa siyang alagad ng kadiliman. Delikado yung buhay namin at delikado rin ang buhay niyo, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Makakaisip din po tayo ng paraan para mapaalis dito ang dayang na yan. Sa ngayon, hindi niya dapat malaman na pinaghihinalaan natin siya. Hanggat wala siyang alam, ligtas tayo. Sige, Manang Cora. Pero kailangan natin maging maingat. Ayokong may masamang mangyari sa pamilya ko. Di nagtagal ay dumating na ang asawa kong si Sergio at nag-aalala sila kaya agad nila kaming niyakap ni RR na kasalukuyang nasa sala. Eva, Han, mabutit walang nangyari sa inyo ni RR. Ano ba yung narinig mong kaluskos? Diyos ko, Han. Natakot ako kanina. Kasi yung malakas na kaluskos sa labas ng pinto ng kwarto natin, hindi tumigil. Pero pagkatapos kitang tawagan, bigla na lang itong nawala. Nang binuksan ko yung pinto, wala naman tao, Han. Hindi kaya magnanakaw yun, Han? Baka pinasok kayo ng magnanakaw na hindi nyo namamalayan. Wala naman po kaming nakita, sir. Wala naman pong nakapasok na ibang tao rito sa bahay. Sa palagay ko nga po, baka dagalang po ang narinig ni Ma'am Eva na kumakaluskos sa labas ng kwarto. Tumingin sa akin si Manang Cora habang nagpapaliwanag sa asawa ko. Nagets ko ang gusto niyang sabihin. Hindi kami dapat magsalita tungkol sa hinala namin kung sinong may kagagawan sa pagkaluskos sa pinto. Dahil ayaw naming magkaroon ng ideya si Dayang na naghihinala na kami sa kanya. Kaya't sinakyan ko na lang si Manang Cora. Ay, oo nga, honey. Baka daga lang yung narinig ko. Ako naman kasi nataranta talaga. Kaya kung sino-sino na yung tinawagan ko. Pero ayos na. Wala naman nangyari sa amin ni RR. Sobra akong kinabahan sa tawag mong yun kanina, Han. Kaya nga maaga akong umalis sa opisina at sinundo ko tong si Sheena sa eskwelahan. Natatakot ako na kapag umuwi siya rito, may mangyari sa kanya. Lalo pat ayon sa pagkakasabi mo sa akin kanina, parang may ibang taong nakapasok sa bahay. Mabuti na lang at wala namang masamang nangyari sa inyo. Kung hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Kayo naman, Manang Cora, Dayang, tinatawagan kayo nitong asawa ko. Bakit hindi naman kayo sumasagot? Huwag mo nang pagalitan si Manang Cora, Han, ha? Kasi hindi naman niya alam na tinatawagan ko siya. Nako-off kasi ang cellphone niya sa oras ng trabaho. Kaya hindi niya yun nasagot. Matapos kong mapaniwala si Sergio tungkol sa hindi pagsagot sa tawag ko si Manang Cora ay saka ko binalingan si Dayang na tahimik lang na nakikinig sa amin. Hoy Dayang, ikaw! Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina?
Itong si Manang Cora, naiintindihan ko kung bakit hindi niya nasagot ang tawag ko. Pero ikaw, ano naman ang idadahilan mo sa akin, ha? Pasensya na po, ma'am. Kung hindi ko po nasagot ang tawag niyo. Nasira po kasi ang cellphone ko at hindi ko pa po napapaayos. Nagkatinginan kami ni Manang Cora. Pareho kaming diskumpiyado sa palusot ng mangyan na kasambahay. Sige nga, kung totoo yung sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang cellphone mo kung talagang sira. Inalabas nga ni Dayang ang cellphone niya at laking gulat namin nang makita na sira nga iyon at hindi mabuksan. Ngunit hindi pa rin kami kumbinsido ni Manang Cora. Nasaan ka ba nung narinig namin ang kalusko sa kwarto? Itong si Manang Cora, narinig niya. Kaya pinuntahan niya ako sa taas. Ikaw, anong ginagawa mo ng oras na yon, Aber? Nagpipinaw po ako ng sinampay sa labas, ma'am. Talaga ba? Hindi naman kita nakita na lumabas ng mga oras na yun, ah. Huli kitang nakita na pumasok ka sa kwarto natin at hindi ka naman lumabas ng bahay para magpinaw ng sinampay. Ano yung sinasabi ni Manang na hindi ka naman daw lumabas? Totoo po ang sinabi ko, ma'am. Wala naman po akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Muli kaming nagkatinginan ni Manang Cora. Sa isip namin kailangan namin gawing sinungaling si Dayang para madali namin itong mapaalis sa bahay. Ay nako, Dayang. Ang sabihin mo, nagbabanjing ka lang dyan sa loob ng kwarto natin at hindi nagtatrabaho. Hindi po totoo yan. Nagtatrabaho po ako ng maayos at hindi po ako nagpapabaya. Kung totoo nga yung sinabi ni Manang Cora, pwede ka namin tanggalin sa trabaho, Dayang. Ayaw namin sa mga kasambahay na tamad at sinungaling. May makakapagsabi po na totoong sinasabi ko. Tanungin niyo po si Aling Vivian. Nakita niyo po akong nagsasampay kanina. Napasimangot kami ni Manang Cora. Kokontrahin sana namin si Dayang, ngunit agad kaming niyaya ni Sergio na puntahan ang kapitbahay naming si Aling Vivian para makumpirma kung totoo ang sinasabi niya. Pagdating namin doon, nakausap namin ang may edad na babae. Sinabi nito na nakita nga niyang nagsasampay si Dayang sa labas ng bahay namin. Ayon pa kay Aling Vivian, nakipagkwentuhan pa raw si Dayang sa kanya habang nagpipinaw. Dahil doon, natahimik kami ni Manang Cora. Napurnada ang balak namin na gawing sinungaling si Dayang sa harap ni Sergio. Oh, nagsasabi naman pala ng totoo si Dayang eh. Sana naman ay tigilan nyo na ang pagpaparatang sa kanya ng hindi maganda. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. At sa tingin ko'y ginagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya. Ikaw naman, Manang Cora, itigil mo na ang pakikipagsabuatan mo sa asawa ko sa panghuhusga kay Dayang. Okay? Hindi tama yan. Nakakaintindihan po ba tayo? Opo, sir. Hindi na po mauulit. Pasensya na po. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Sa susunod, isara nyo na lang ng maigi ang pinto at ng mga bintana ng bahay para walang makapasok na kung ano o sino man. Napabuntong hininga na lang ako sa pagtatanggol ni Sergio kay Dayang. Sa loob-loob ko lalo akong nagngingit-ngit sa galit sa mangyan na kasambahay. Kaya mas sumigting ang kagustuhan kong mapalabas ang tunay niyang pagkatao. Ako mismo ang gagawa ng paraan upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Nang sumunod na araw habang abala si Manang Cora at Dayang sa mga gawain, maingat akong pumasok sa kanilang kwarto. Ininspeksyon ko ang mga gamit ni Dayang. Binuksan ko ng palihim ang bag niya. Nakita ko ang mga damit na maayos na nakatupi sa loob niyon. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang mga garapon sa loob ng bag na may lamang likido. Mga dahon ng halaman na hindi ko alam kung ano at isang garapon na may laman na malagkit na likido na nang buksan ko ay sumingaw ang matapang at mabahong amoy. Kaya agad kong isinara ang garapon dahil napangiwi ako sa amoy niyon. Ang baho! Ano ba yun? Ano ba naman ito?
Maya-maya narinig kong boses ni Dayang na papalapit sa kwarto. Dali-dali kong ibinalik ang mga gamit niya sa bag at siniguradong walang ebidensyang maiiwan na pinakialaman ko ang mga yon. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Nakita ko na tinawag siya ni Manang Cora kaya hindi niya ako nakita na pumasok sa kwarto nila. Sa mga nakita ko sa bag, mas lalo akong nawirduhan sa kanya. Mas tumindi ang hinala namin ni Manang Cora na may itinatago siyang malaking sikreto. Ngunit paglabas ko mula sa kwarto, narinig ko namang umiiyak ang anak kong si RR. Agad ko siyang nilapitan. RR anak, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Sinabi sa akin ng anak ko na sobra raw sakit ng tiyan niya. Narinig din ni Manang Cora at Dayang ang iyak ni RR kaya natataranta rin silang lumapit sa amin. Diyos ko, laban nakain mo at sumakit ang tiyan mo ng ganyan, anak. Manang Cora! Manang Cora! Dalhin na natin sa ospital si RR ngayon na! Sige po, ma'am. Nako, kawawa naman ang bata. Ako na po ang tatawag ng taxi, ma'am. Hoy, Dayang. Maiwan ka na lang dito at ituloy ang mga trabaho, ha? Agad naming isinugod si RR sa ospital. Tinawagan ko si Sergio na nasa opisina upang ipaalam ang nangyari. Hello, Han? Oh, Han. Ano na naman? Bakit ka naman tumatawag? Huwag mong sabihin na may narinig ka na naman kumakaluskos sa pinto ng kwarto natin. Hindi. Nasa ospital kami ngayon. Sobrang sakit kasi ng tiyan ni RR kaya dinala na namin siya dito ni Manang Cora. Sumunod ka na rito, please, ha? Ano? Sige. Pupunta na ako. Di nagtagal dumating si Sergio sa ospital. Tamang-tamang pagdating niya dahil kakatapos lang din ng doktor sa pagsusuri kay RR. Ngunit nagulat kami dahil ayon sa doktor wala naman siyang nakitang problema sa anak namin. Sinabi lang ng doktor na maaaring hindi natunawan ang bata kaya niresitahan na lang siya ng gamot. Ngunit pag-uwi namin sa bahay hindi pa rin naaalis ang pananakit ng tiyan ni RR kahit nakainom na ito ng gamot. Mama, tumawag po sa akin si Papa at sinabi niya na may sakit daw si RR. Nadala niyo na po ba siya sa ospital? Oo, anak. Bigla na lang sumakit ang tiyan ng kapatid mo. Pero sabi ng doktor, wala naman siyang makitang problema sa kanya. Pinainom na rin namin siya ng gamot ang nireseta ng doktor. Pero wala namang epekto. Hindi pa ako tapos magpaliwanag sa nanay ko nang biglang sumuka si RR. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang isinuka nitong malapot na likido na kulay itim. Diyos ko! Seryo! Seryo si RR! Sumuka! Mama, ano yan? Nakakadiri naman. Bakit sumuka si RR ng ganyan? Nagpanik ako sa nangyari. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng likido kaya napahagulgul na ako ng iyak. Ano mang nangyayari sa anak natin, seryo? Ano yung sinusukan ng yan? Kahit ang asawa ko ay hindi rin ako masagot. Wala rin siyang ideya kung anong sakit ang dumapo sa anak namin. Habang nag-aalala kaming lahat, binulungan ako ni Manang Cora. Ma'am Eva, may hinala po ko. Baka kinukulam si RR. Ano? Kulam? Sino naman ang gagawa nun sa anak ko? Ang hinala ko po, si Dayang. Gumaganti siya sa atin dahil pinag-iinitan natin siya. Sa sinabing yun ni Manang Cora, mas lalo akong nagalit at pinagbintangan ko si Dayang sa pagkakasakit ng anak ko. Dayang, ikaw ba ang may gawa nito sa anak ko? Bawiin mo ang kulam mo sa kanya. Ano po, ma'am? Ano pong sinasabi niyo? Hindi po ako mangkukulam. Eva, ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Bakit mo na naman pinapartangan si Dayang ng kung ano-anong kalokohan? May nakita ako mga garapon sa gamit niya. May mga laman na likido, mga dahon, at may langis. Aminin mo, Dayang, ginamit mo ang mga yon sa pangkukulam, di ba?
Pinakailaman niyo po ang gamit ko? Bakit niyo po ginawa yon? Dahil may masama akong hinala sa yung babae ka. Kaya pinakailaman ko ang mga gamit mo sa kwarto nyo. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang sikreto mo, no? Ma'am, huwag niyo naman po akong pagbintangan ng ganyan. Hindi po ako mangkukulam. Pero totoo po. Totoo po na may kumulam sa anak niyo. Pero hindi po ako ang may gawa. Pwede ba? Huwag ka nang magsinungaling. Kasi huling-huli ka na ni Ma'am Eva. Sino ba ang may dahilan sa pagkulam kay RR kundi ikaw? Dahil ikaw lang naman ang may dahilan kung bakit mo ginawa yon. Kasi gusto mong gantihan si Ma'am Eva dahil pinaghihinalaan ka niya na may ginagawa kang hindi maganda. Wala po akong ginagawang masama, Manang Cora. Inaamin ko po na sumama ang loob ko dahil pinag-iinitan niyo ako at pinaghihinalaan ng kung ano-ano. Pero hindi po ako marunong magtanim ng galit sa kahit na sino at lalong-lalo na hindi ko kayang manakit ng inosenteng bata. Pero kung pagkakatiwalaan niyo ako, kaya kong gamutin ang anak niyo, Ma'am Eva. Lahat kami ay natigilan sa sinabi ni Dayang. Natahimik kaming lahat habang mas lalong bumigat ang tensyon sa loob ng bahay. Kaya mong pagalingin ang anak ko? Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya, Ma'am Eva. Ang babaeng yan ay isang mangkukulam. Baka lalo pang mapahamak ang inyong anak kapag naniwala ka sa kanya. Sa mga sandaling yon, nag-aalangan ako kung tatanggapin ko ang alok ni Dayang na gamutin si RR. Nangibabaw pa rin sa akin ang takot at pagdududa. Paano kung nagkamali ako ng pagtitiwala? Paano kung mas lalo pang mapahamak ang anak ko dahil sa gagawin niya? Kung tutulungan mo ang anak ko, wag na wag kang papalya. Dahil kapag pumalya ka, hindi kita mapapatawad. Wala namang mawawala kung susubukan natin, Han. Magtiwala tayo sa kanya. Para to sa ikagagaling ng anak natin. Paano kung mas lalo pang lumalalagay ni RR sa kamay ng babaeng yan? Pero, sige, tatanggapin ko ang alok mo, Dayang. Pero tandaan mo, kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang mananagot. Gagawin ko pong lahat na makakaya ko. Nagpaalam si Dayang upang kunin ang mga gagamitin niya sa panggagamot. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na garapon na may lamang likido na kulay berde, 2 itim na kandila at isang pulang panyong tila may kakaibang simbolo. Ilang saglit lang isinimulan na niya ang isang orasyon. Inilatag ni Dayang ang pulang panyo sa sahig. Pagkatapos ay sinindihan ng 2 itim na kandila, itinulos ang mga ito sa magkabilang gilid ng panyo. Maingat niyang inilagay ang garapon na may likidong berde sa gitna ng panyo at saka dinasalan ito gamit ang mga salitang hindi namin maintindihan. Habang isinasagawa ni Dayang ang orasyon sa harap ng garapon, lahat kami ay tahimik lang na nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang kapaligiran ay tila lumabig at ang bawat salita niyang binibigkas parang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Dayang sa kanyang pagdarasal. Binuksan niya ang garapon at walang pag-aalinlangan, ipinainom niya kay RR ang likidong kulay berde na nasa loob nito. Teka, anong pinapainom sa anak ko? Baka mamaya mas lalo sumakit ang tiyan yan, ha? Hindi ako pinansin ni Dayang. Ipinaubos niya kay RR ang laman ng garapon. Maya-maya nagulat na lang kami nang magsuka ulit si RR ng mas malapot na likidong kulay itim. Ang mas ikinagulantang namin ay nang makita namin na may halong patay na malalaking uod na kulay itim, isinusuka niyang likido. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit sumusuka siya ng ganyan? Mas lalo lang lumubha ang kalagayan niya! Diyos ko, ano na namang nangyayari sa anak natin? Bakit may patay na uod na ang sinusuka niya? Sinasabi ko na nga, be. Hindi niyo siya dapat pinagkatiwalaan. Lalo lang niyang pinahamak ang anak niyo. Ma'am Eva, makinig po muna kayo. Maghintay lang po tayo ng ilang minuto. Ang tunay na epekto ng gamot ay makikita niyo mamaya. Pagkatapos nga ng ilang minuto, biglang huminto sa pagsusuka si RR. Huminto na rin sa pagsakit ang tiyan niya at gumaan ang pakiramdam. RR, anak ko,
Ay, magaling ka na. Ay, Diyos ko, salamat sa Diyos. Thank God. Ligtas ng anak natin, Han. Salamat sa iyo, Dayang, at pinagaling mo ang anak namin. Sa palagay ko po, ang anak niyo ay kinulam ng isang aswang na mangkukulam. Aswang na mangkukulam? Ang sakit na naramdaman ng inyong anak ay gawa ng isang magaling na mangkukulam na gumagamit ng kakaibang karunungang itim. Kaya hindi ko magawang matukoy ang pagkakakilanlan niya. Ang ginamit niyang kapangyarihan ay napakalakas dahil nagawa niyang itago ang kanyang tunay na anyo at hindi malaman ng kahit na sino na siya ang mangkukulam. Base po sa isinukang likido at mga patay na uod na kulay itim ni Ar-Ar, ang karunungang iyon ay tinataglay ng isang aswang na mangkukulam. Nagkatinginan kaming lahat sa sinabi ni Dayang. Sa oras na yon, hindi pa rin makapaniwala ang utak namin na posible palang mangyari ang mga ganong bagay. Ngunit hindi kumbinsido si Manang Cora. Ha? Maniniwala ba kayo sa mga sinasabi niya? Hoy, ikaw, Dayang. Kunwari ka pa na nagpapanggap na manggagamot. Ikaw naman talagang totoong mangkukulam. Nagawa mo lang pagalingin ng bata para hindi ka paghinalaan. Sa ginawang pagkontra ni Manang Cora sa pagpapagaling ni Dayang sa anak ko, tahimik lang ito at hindi na pinatulan ng matandang kasambahay. Manang Cora, mas mabuti pa siguro ituloy mo na ang trabaho at tigilan ng paghihinala mo kay Dayang. Ang mahalaga ay napagaling niya si Ar-Ar. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon. Hindi ko sinasabing magtiwala ka agad. Pero sana naman ay bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas malala pang nangyari sa anak namin . Ang sa akin lang naman po ay nagpapaalala lang. Sana ay huwag kayong magsisi sa pagtitiwala niyo sa kanya. Ipagpaumanhin niyo po at babalik na ako sa aking trabaho. Sobra kong ikinatuwa ang paggaling ni Ar-Ar, pero malaking palaisipan pa rin sa akin kung paano niya ito napagaling at kung sino ang mangkukulam na kumulang sa anak namin. Nang bigla akong nilapitan ni Dayang, may ibinulong siya sa akin. Mag-iingat po kayo, Ma'am Eva. Ingatan niyo po ang inyong pamilya dahil ang aswang na mangkukulam ay nasa malapit lang. Pagkasabi niya sa akin, may iniabot siyang botelya na may lamang langis. Para saan ito? Ang tawag po sa langis na ito ay langis na lana. Kapag kumulo po ito, ibig sabihin ay nasa malapit lang ang aswang. Gamitin niyo po ito para maprotektahan ang inyong pamilya. Habang naghahanda kaming matulog, napansin ko na naglalagay si Dayang ng asin sa labas ng kwarto namin. Teka, bakit ka naglalagay ng asin sa labas ng kwarto namin? Para po hindi makapasok ang aswang na mangkukulam, Ma'am. Ang asin po ay mabisang pangontra sa mga aswang. Hindi siya makakapasok sa kwarto niyo. Salamat, Dayang, ha. Mag-iingat ka rin. Kayo ni Manang Cora. Lagyan mo rin ng asin ang labas ng kwarto ninyo. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am. Hinding-hindi po ako malalapitan o magagalaw ng aswang. May hawak po kong pangontra na kayang labanan ng anumang aswang. Kahit na may pagdududa pa rin ako sa pagkatao ni Dayang, nagpasalamat pa rin ako sa kanya sa mga tulong niya sa amin. Sumapit ang 11:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hindi ako mapakali at paikot-ikot ako sa higaan. Kaya naisipan kong lumabas ng kwarto para uminom ng gatas, pampatulog. Ay, makapunta nga muna sa kusina. Hindi talaga ako makatulog. Pagbukas ko ng pinto, laking pagtataka ko nang makita kong nawala ang asin na inilagay ni Dayang sa labas ng kwarto. Natatandaan ko na nang isara ko ang pinto kanina, nandoon pa ang asin. Napakamot ako sa ulo ko at bumaba ng hagdan upang tanungin si Dayang kung bakit nawala ang asin sa may pinto. Inasahan kong gising pa sila ni Manang Cora. Pero pagdating ko sa sala, madilim na roon at patay na ang mga ilaw.
Siguro tulog na silang dalawa. Pero nakakapagtaka pa rin. Bakit gano'n na lang din ang ilis ni Manang Cora kay Dayang? Pinaghihinalaan niya pa rin kaya ang alagad ng kadiliman si Dayang. Tinulungan naman kami ni Dayang na mapagaling si RR na. Kaya paano naman siyang magiging alagad ng kadiliman? Ay, ano ba itong mga iniisip ko? Pero mahirap pa rin magtiwala ng buo kay Dayang. Tama rin si Manang. Baka ginawa lang niya yun para hindi namin siya paghinalaan. Ay, naguguluhan na ako. Ano ba talaga ang totoo? Binaliwala ko na lang ang pagtatalo sa isip ko at hahakbang na sana ako papunta sa kusina nang mapansin ko ang isang anino na katayo sa may pinto sa sala. Inisip ko na baka namamalikmata lang ako, kaya kinusut-kusut ko ang mga mata ko. Pero hindi, tila may nilalang na nakatayo sa harap ng pinto. Nangilabot ako at naalala ko ang sinabi ni Dayang tungkol sa aswang na mangkukulam. Kaya dahan-dahan akong umatras paakyat ng hagdan. Iniwasan ko rin gumawa ng anumang ingay. Pagdating ko sa itaas at papasok na sana ako sa kwarto, hindi ko naiwasang mapatingin sa ibaba ng hagdan. Nanindig ang mga balahibo ko nang muling makita ang anino na nasa ibaba ng hagdan na tila nakatingin sa akin. Diyos ko, ang aswang! Sa sobrang takot ko, nagmamadali akong pumasok sa kwarto. Agad kong isinarati kinandado ang pinto. Isinara ko rin ng maigi ang mga bintana at bumalik ako sa higaan saka nagtalukbong ng kumot. Hindi ko namalaya na sa sobrang takot ko ay mabilis akong nakatulog. Pero hindi pa man nagtatagal ang tulog ko ay bangungot agad ang sumalubong sa akin. Nakita ko ang sarili kong bumangon mula sa kama, ngunit wala ang asawa at anak ko sa loob ng kwarto. Kinabahan ako. Baka bumaba sila sa sala, baka kung ano na ang ginawa sa kanila ng anino na nakita ko. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto para hanapin sila. Bababa na sana ako ng hagdan nang biglang may narinig akong malakas na kumalabog mula sa kwarto ni RR. Ano yun? Bakit nandun sila? Nang buksan ko ang pinto, halos mabaliw ako, Sir Jupiter, sa nakita ko. Ang anak kong si RR nakahandusay sa kama, naliligo sa sariling dugo at wakwak ang tiyan, at naroon si Dayang, nakaluhod sa ibabaw niya, kinakain ng mga laman loob ng anak ko. Para akong mababaliw, nanginig ako sa takot kaya napasigaw na lang ako ng malakas habang humahagulgol. Ano ginagawa mo sa anak ko? Walang hiya ka! Ikaw ang aswang! Bigla akong nagising mula sa masamang panaginip nang maramdaman ko ang malakas na sampal sa pisngi ko. Uy, Han, ano ba? Binabangungot ka, Han. Ay, salamat sa Diyos. Masamang panaginip lang pala. Kung hindi, baka ikamatay ko na. Agad kong niyakap ng mahigpit si RR nang makita ko siya. Nag-aalala naman si Sergio na nagtanong kung ano ang napanaginipan ko. Ayaw kong mag-alala pa sila, kaya nagsinungaling na lang ako. Napatingin ako sa bintana at napagtanto kong umaga na pala. Kaya't nagligpit na kami ng higaan at lumabas ng kwarto. Pagbaba namin sa kusina, nanlaki ang mga mata ko nang nadatnan namin doon si Dayang na nagluluto. Nangilabot ako nang muling bumalik sa alaala ko ang masamang panaginip nung nagdaang gabi. Ang unti-unting nabubuong tiwala ko kay Dayang ay biglang naglaho matapos na makita ko sa panaginip na isa siyang aswang. Dayang, bakit ikaw ang nagluluto? Hindi ba't si Manang Cora ang gumagawa niyan? Magandang umaga po sa inyo. Pagising ko po kanina, wala si Manang Cora sa kwarto niya. Wala rin po siya sa bahay. Iniisip ko po na baka maaga siyang pumunta sa palengke, kaya ako na pong nagluto ng almusal. Naglakad ako papalapit sa mesa, ngunit bigla akong napahinto nang maamoy ko ang isang hindi kanais-nais na amoy. Teka, ano yung amoy na yun? Ang baho! Oo nga, no. Parang amoy bulok na kung ano.
Inilibot ko ang aking tingin sa buong kusina. Napansin ko ang isang malaking mangkok na nakapatong sa gilid ng lababo. Dahan-dahan akong lumapit at sinilip ang laman nito. May malapot na likidong kulay putik sa loob at mula roon nagmumula ang nakakapanindig balahibong amoy. Ano to, Dayang? Ito palang mabaho eh. Ma'am, bugok na itlog po yan. Bugok na itlog? Naku, ganyan pala itsura at amoy niyan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan eh. Pero bakit ka naman nag-iimbak ng bugok na itlog, Dayang? Mabisa po itong pangontra sa aswang, ma'am, sir. Ayaw ng aswang ng mabahong amoy na nagmumula sa bugok na itlog. Kapag meron kayo dito sa bahay, hindi kayong malalapitan ng aswang. Napakamot na lang kami sa ulo habang pinapanood si Dayang na inilalagay ang bugok na itlog sa garapon. Biglang sumagi sa isip ko ang mabahong amoy na nagmumula sa isa sa mga garapon na nakita ko sa mga gamit niya nang palihim akong pumasok sa kwarto nila ni Manang Cora. Bugok na itlog pala ang laman ng garapon na yon. Pero kahit sinabi niya sa amin na pangontra yon sa aswang, hindi pa rin nawawalang pagdududa ko. Lalo na't sa napanaginipan ko na para talagang totoong-totoo na siya ang aswang. Naalala ko rin ang nawalang asin sa labas ng kwarto namin kaya inungkat ko yun sa kanya. Sa pa nga pala, Dayang, ikaw ba nag-aalis ng mga asin sa labas ng kwarto namin kagabi? Po? Hindi po, ma'am. Kaya nga po ako naglagay ng asin doon upang hindi makapasok ang aswang na mangkukulam. Lumabas kasi ako sa kwarto kagabi para uminom ng gatas. Napansin kong wala na rin yung mga nilagay naming asin. Magsasalita pa sana si Dayang nang biglang bumukas ang pinto sa sala at pumasok si Manang Cora. Oh, Manang Cora, saan po kayo nanggaling? Ang sabi sa akin itong si Dayang, nagising siya na wala kayo sa kwarto nyo. Nako, pasensya na po, ma'am. Nagsimba po ako. Tuwing Biyernes po kasi nagsisimba ako ng maaga. Hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo. Dahil himbing pa po yata kayo sa pagtulog sa kwarto nyo kanina. Nang mapansin ni Manang Cora ang nilutong almusal ni Dayang, biglang nag-iba ang timpla ng matanda. Aba, at bakit ka nangingialam sa pagluluto ng almusal? Wala kang karapatan dito sa kusina. Di ba ibang nakatokang trabaho sa'yo? Umaga na po, Manang. Mag-aalmusal lang mga amo natin. Hindi ko naman pwedeng hintayin pa kayo. Magbubukas pa sana ng bibig si Manang Cora nang bigla itong napahawak sa kanyang ulo. Parang nahihilo ako. Ay, Diyos ko, Manang Cora. Ayos ka lang ba? Kaya aga-aga kasi ini-stress mo ang sarili mo kay Dayang. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. O nga naman, Manang. Baka napagod ka lang. Pumasok ka muna sa kwarto at pagpahinga ka na ron. Si Dayang na lang muna ang bahala sa mga gawain dito, okay? Pumasok si Manang Cora sa kwarto upang magpahinga. Nagtaka ako nang bigla na lang nahilo at sumama ang pakiramdam niya. Samantalang masigla pa ito nang dumating. Nang wala na ang matanda, lumapit sa akin si Dayang ng palihim. Iniabot niya sa akin ang garapon na may lamang bugok na itlog. Teka, bakit mo ito binigay sa akin? Malaki po ang maitutulong nito sa pamilya nyo. Itago niyo po ito. Malapit nyo na itong magamit. Anong ibig mo sabihin, Dayang? Hindi na sumagot si Dayang sa tanong ko at tumalikod na upang bumalik sa kanyang trabaho. Sa sinabi niya, bigla na naman akong kinabahan. Mukhang may hindi magandang mangyayari. Isang gabi nagpaalam si Sergio na kailangan niyang pumunta sa Cebu para dumalo sa isang mahalagang seminar. 2 araw siyang mawawala. Kahit labag sa kalooban niyang iwan kami, alam niyang kailangang tuparin ang kanyang tungkulin sa trabaho. Bago siya umalis, mahigpit niyang bilin sa akin na siguraduhing isara at ikandado ang lahat ng pinto at bintana ng bahay kapag gabi.
Ipinaalala rin niya na sundin ang payo ni Dayang na maglagay ng asin sa labas ng aming kwarto upang maiwasan ang sinasabi nitong aswang. Han, huwag mong kakalimutan ha. Tawagan mo ko agad pag mayroong nangyari. O sige Han, ingat ka sa biyahe ha. Pagkaalis ni Sergio, agad kong isinara at ikinandado ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Ilang sandali pa tinawag kami ni Manang Cora dahil handa na raw ang hapunan. Tinanong ko siya kung maayos na ba ang pakiramdam niya dahil nahilo siya nung nakaraang araw. Ngumiti siya at sinabing mabuti na ang kanyang pakiramdam. Napagod lang daw siya kaya sumama ang pakiramdam niya. Wala nang soft drink sa ref ah. Sandali lang anak. Dayang! Dayang! Bakit po, Ma'am Eva? Bumili ka nga ng soft drink sa tindahan. Inutusan ko si Dayang na bumili ng soft drink sa labas ngunit napansin kong parang nag-aalangan siya. Hindi siya agad kumilos para sumunod. O bakit Dayang? Anong problema? Kasi... Ma'am... Ay nako, walang kasi. Bumili ka na ng pinabibili ko sa tindahan. Kapag bumalik ka, kumato ka na lang, ha? Kakandado ko ulit ang pinto kapag lumabas ka. Nako, mahirap na. Baka masalisihan tayo. At saka, utos din ito ng sir mo. Matapos mapilitang sumunod sa utos ko si Dayang, agad ko ulit na isinara at ikinandado ang pinto. Ngunit pagkalabas niya, biglang namatay ang mga ilaw sa buong bahay. Akala ko'y nawalan lamang ng kuryente, pero nang sumilip ako sa bintana, napansin kong may ilaw naman sa mga poste at sa bahay ng aming mga kapitbahay. May kuryente naman sa labas ah. Bakit wala kaming ilaw dito sa loob ng bahay? Nasaan si Manang Cora? Manang Cora! Manang Cora! Pakikuha naman yung flashlight sa itaas! Ilang beses ko nang tinawag si Manang Cora pero hindi siya sumasagot. Nagsimula akong kabahan at mag-alala. Ay, Diyos ko! Saan kaya nagpunta si Manang Cora? Mga anak, huwag kayong aalis dito sa kusina, ha? Hahanapin ko lang si Manang Cora. Paglabas ko mula sa kusina, aakyat na sana ako sa hagdan papunta sa kwarto nang bigla akong makarinig ng malakas na kalabog mula roon. Diyos ko, ano yun? Parang may ibang tao sa itaas, ha? Manang Cora? Manang Cora, ikaw ba yan? Ilang ulit ko siyang tinawag ngunit wala pa rin siyang tugon. Bigla na lang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nanindig ang balahibo ko sa kaba, kaya't dali-dali akong bumalik sa kusina. Sheena, mga anak, huwag kayong lalabas dito, ha? May narinig akong kalusko sa itaas. Parang may ibang taong nakapasok sa bahay natin. Opo, Mama. Dito lang po kami ni RR. Mabuti pa, pumasok muna kayo sa banyo at isarado ninyo ang pinto, ha? Huwag na huwag kayong lalabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Hanapin ko lang ulit si Manang Cora. Pinapasok ko sila sa loob ng banyo na nasa kusina para doon muna sila magtago. Habang naroon ako, naalala ko ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Dayang. Agad kong binuksan ang cabinet sa tabi ng lababo at kinuha mula roon ang botelya ng langis na lana at ang garapon na may lamang bugok na itlog. Doon ko kasi iyon itinago. Nang tingnan ko ang langis sa botelya, laking gulat ko nang makita itong kumukulo. Naku, kumukulo ang langis. Ibig sabihin, may aswang dito sa loob ng bahay. Sinubukan kong tawagan si Sergio pero hindi siya sumasagot, kaya wala na akong nagawa kundi ang harapin na mag-isa ang aswang. Hawak ang botelya at garapon, dahan-dahan akong umakyat sa itaas upang hanapin si Manang Cora. Habang humahakbang ako paakyat sa second floor ng bahay ay may narinig akong mga kaluskos mula roon. Kailangan ko lakasan ang loob ko. Hindi ako dapat magpatalo sa takot. Pagdating ko sa itaas, isa-isa kong binuksan ang mga pinto ng mga kwarto, ngunit
Wala ni isa mang tao roon. Nang bigla may narinig akong kalabog mula sa ibaba. Naalala ko ang anak ko at si inay na nasa loob ng banyo kaya't nagmamadali akong bumaba sa hagdan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakabukas ang pinto sa sala at sira ang kandado nito. Hindi ko patuluyang napoproseso ang mga nangyayari nang bigla kong kinilabutan. May narinig akong umuungol mula sa likuran ko. Nanginginig ang katawan ko nang lumingon ako at halos himatayin ako sa nakita ko. Nasa harap ko ang isang nakakatakot na nilalang. Mahaba ang buhok nito. Ang buong katawan ay puno ng kaliskis. Nandidisik ang mga mapupulang mata. May matatalas na pangil at may mahabang dila. Napatingin ako sa hawak kong botelya at nakita kong kumukulo na ng gusto ang langis sa loob nito. Dahil sa presensyang dulot ng nakakatakot na nilalang, napasigaw ako sa harap niya. Sa sobrang takot ko at pagkakataranta, nabitawan ko ang botelyang may lamang langis at ang garapon na may bugok na itlog. Tatakbo sana ako papuntang kusina nang biglang lumundag ang aswang sa harapan ko. Kitang-kita ko ang naglalaway niyang bibig at nang ibuka niya yon, muli niyang inilabas ang mahaba niyang dila. Lumayas ka sa bahay ko! Mabilis akong kumilos at akmang dadambahan niya ako, pero mabuti na lang at nakaiwas ako at nagmamadaling nagtago sa likod ng sofa. Habang naririnig ko ang pag-angil ng aswang, narinig ko rin ang boses ni Arar na tinatawag ang pangalan ko. Mama, natatakot na po ako! Diyos ko, ang mga anak ko, bakit sila lumabas sa banyo? Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko at halos mapatid ang hininga ko nang makita kong hawak-hawak ng aswang si Arar sa braso. Hinila niya ito papalapit sa kanya at saka kinubabawan. Ah! Monster! Ah! Huwag na huwag mong sasaktan ang mga anak ko! Dayang! Alam kong ikaw ang aswang! Tama na ang panlilinlang mo sa amin! Sa sinabi ko, tumawa ng nakakaloko ang aswang. Mistulang kinukutya ang takot at galit na nararamdaman ko. Inilabas ng aswang ang matutulis niyang pangil at akmang kakagatin na ang leeg ng anak kong si Arar, ngunit bago pa man niya magawa yun, may biglang nagsaboy ng mabahong likido sa kanyang katawan. Namilipit ang aswang sa sakit mula sa likidong kumapit sa balat nito. Naglaki ang mga mata ko nang makitang si Dayang. Pinulot niya ang garapon na nabitawan ko sa sahig. Binuksan niya ang takip at matapang na isinaboy sa aswang ang laman nitong bugok na itlog. Mabuti na lang at nakabalik ako agad at naisipan kong magdala ng bugok na itlog. Kundi ay nagtagumpay ka sa plano mo. Aswang namang kukulam! Hindi na nakayanan ng aswang ang bagsik ng amoy ng bugok na itlog. Nagtatakbo ito palabas ng bahay at nakita pa namin na nagbago ito ng anyo. Naging isang malaking itim na ibon at lumipad palayo. Pagkaalis ng aswang, dali-dali kong nilapitan si Arar. Arar! Sheena! Mga anak! Ayos lang ba kayo? Hindi ako makapaniwala na ang mangyan naming kasambahay na si Dayang ang isang magliligtas sa amin mula sa kamay ng aswang na yun. Doon ko napagtanto na hindi pala siya ang aswang. Ang akala ko talaga ikaw ang aswang. Ikaw kasi ang nakita ko sa masamang panaginip ko. Si Manang Cora po ang totoong aswang, ma'am. Siya ang aswang na mangkukulam. Nang dumating kami rito, masama na agad ang kutob ko sa kanya. Agad kong naamoy na siya ay isang alagad ng dilim. May mga gabi na nawawala siya sa higaan niya at nagbabalik kapag malapit na mag-umaga. Hindi ko masabi sa inyong hinala ko dahil baka hindi niyo lang ako paniwalaan. Lubos kasi kayong nagtitiwala sa kanya kaysa sa akin. Kaya ginawa ko na lang po ang makakaya ko para maprotektahan kayo. Nagsagawa ako ng orasyon at nilagyan ko ng asin ang labas ng kwarto niyo para hindi siya makapasok. Siya yung narinig niyong kumakalos ko sa pinto ng kwarto niyo. Kung gayon, si Manang Cora pala ang aswang. Diyos ko, nagtiwala pa naman kami sa kanya. Yung pala siya ang gustong manakit sa amin. Siya yung nakita kong anino dito sa sala nung nakaraang gabi. Siya rin siguro nag-alis ng mga asin sa labas ng kwarto namin. Pero ang ipinagtataka ko, paano niya nagawa yun? Iyan po ang hindi ko alam, ma'am. Kung bakit nagawa niyang alisin ang asin.
Marahil ay ginamitan niya ng kapangyarihan niya bilang mangkukulam, kaya nagawa niya iyon. Pero hindi pa rin siya nakapasok sa kwarto niyo dahil sa orasyon ko. Kaya pala, nung nakita ka nito ni RR na nakaluhod sa loob ng kwarto niya at bumubulong-bulong, yun pala yung nagsasagawa ka ng orasyon? Opo, ma'am. Lahat po ng kwarto niyo ay inorasyonan ko. Pero di ba, kinulam din ng aswang na yun ng bunso ko. Bakit niya ginawa yun? Bakit si RR? Ginawa po niya iyon dahil gusto niyang makuha si RR, ma'am. Sa pamamagitan ng pagkulam niya sa bata, ang balak niya ay tuluyang pahinain ng katawan ni RR para madali niya itong makuha at makain. Sa simula pa lang, si RR na po talagang pinupuntirya niya. Kaya malaking pagkakamali po talaga na sa kanya niyo ipinagkatiwala ang pag-aalaga sa inyong anak. Diyos ko, mas lalo ko pa palang inilapit ang anak ko sa aswang. Laking pagkakamali ko talaga na pinaboran ko siya. Dayang, patawarin mo ako ha, sa lahat ng nagawa at mga nasabi ko sa iyo. Hindi ko kasi alam. Madali niya akong nauto. Kalimutan na po natin iyon, ma'am. Ang mahalaga ay ligtas na po ang inyong pamilya. Hindi na babalik dito ang aswang na yon. Paano kung balikan niya kaming lahat at kulamin ulit? Hindi niya po magagawa iyon, ma'am. Hanggat meron tayong bugok na itlog, hindi na siya makakalapit sa inyo. Ang bugok na itlog ang pinakamalaking kahinaan ng aswang na mangkukulam. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Kaya pala bigla na lang sumakit ang ulo at nanghina ang matandang yun. Yun pala ay naamoy nito ang mabahong amoy ng bugok na itlog ni Dayang. Naisip namin na tingnan ng mga naiwang gamit ni Manang Cora. Nang buksan ko ang bag niya, laking gulat namin nang makita ang mga gamit niya sa pangkukulam. Meron itong mga manika, maliliit na garapon na may lamang mga likido at mga bagay na hindi na namin mawari kung ano. Kasama rin dito ang isang maliit na itim na medalyon na may simbolo ng demonyo. Tama ka, Dayang. Isang mangkukulam si Manang Cora. Bukod sa mga gamit niya sa pangkukulam at ilang damit, wala kaming nahanap na anumang ID o bagay na magpapakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Malaking misteryo para sa amin kung sino siya at saan siya nanggaling. Ang ginawa namin ni Dayang ay sinunog namin ang lahat ng gamit ng aswang upang tuluyan ang mawala ng anumang alaala niya sa amin. Matapos ang nakakakilabot naming karanasan kay Manang Cora, agad kong tinawagan si Sergio upang ipaalam sa kanya ang lahat ng nangyari. Hello? Han? Bakit? May problema ba? Hello, Han. Buti at sinagot mo na. Kanina pa kita tinatawagan. Muntik na kaming mapatay ni Manang Cora. Siya pala yung aswang at mangkukulam. Siya ang kumulam kay RR. Ano? Si Manang Cora ang aswang? Diyos ko. Ayos lang ba kayo? Kumusta ang mga bata? Ayos lang kami ng mga anak mo, Han. Wala na yung aswang. Umalis na siya. Salamat kay Dayang. Kung hindi niya kami tinulungan, baka kung ano nang nangyari sa amin. Nang bumalik ang asawa ko, tuwang-tuwa siya nang makita kaming ligtas. Salamat sa Diyos at nakaligtas kayo, Han. Mga anak ko. Maraming salamat sa iyo, Dayang. At iniligtas mo ang mag-iina ko. Pero paano mo nga ba madaling natukoy na si Manang Cora ang aswang? At saka, paano mo natutunan ng panggagamot sa kulam at mga pangontra sa aswang? Natutunan ko pong lahat ng nalalaman ko mula sa babaeng albularya na nagpalaki sa akin. Bata pa lang ako na ulila na ako sa mga magulang. Kaya pinalaki ako ng matandang albularya na nagmagandang loob na kupkupin ako. Natutunan ko po sa kanya mga ritual, orasyon at panggagamot. Kaya alam ko po kung paano kontrahin ang mga alagad ng dilim. Pero wala na rin po siya. Binawian po siya ng buhay dahil sa malalang karamdaman. Kaya mag-isa na lang po ako ngayon. Hindi ko alam na ulila ka na pala. Pero huwag kang mag-alala, ha? Simula ngayon ay hindi ka na mag-iisa. Sa bahay ka na namin titira at ituring mo na rin kaming pamilya mo. Sa ganun man lang ay makabawi kami sa lahat ng naitulong mo sa amin. Salamat, ma'am. Ang totoo po, wala na rin po akong pupuntahan.
Kaya nga po laking tuwa ko nang matanggap ako ng kasambahay sa inyo. Kung hindi lang po nag-abroad yung mga dati kong amo, hanggang ngayon ay nandoon pa rin ako sa kanila. Mula noon, kinupkup na namin si Dayang at ilinuring na siyang miyembro ng aming pamilya, Sir Jupiter. Hindi na kami ginulupa ng aswang na si Manang Cora. Naisipan din namin ni Sergio na puntahan ang agency na nagpadala sa amin kay Manang Cora upang magreklamo. Dahil sa ipinadala nilang huwad ng kasambahay ng anibang buhay ng aming pamilya. Ngunit, nalaman namin mula sa kanila na hindi raw matandang babae ang ipinadala nila sa amin, kundi isang babaeng kasing edad ni Dayang. Isang malaking palaisipan kung paano nangyaring napalitan ang kasambahay na dapat ay ipinadala sa amin. Sinabi rin ng agency na wala raw record si Manang Cora sa kanilang listahan ng mga empleyado o aplikante. Ipinakita nila sa amin ang larawan ng babaeng orihinal na nakatalaga para sa amin at malayo nga ito sa itsura ng matandang dumating sa aming bahay. Dahil dito pinili na lang namin na huwag nang alamin pa ang tungkol sa kanya dahil ayaw na rin naming maalala pa ang tungkol sa insidenteng yon. Alam nyo, natutunan ko na hindi pala dapat husgahan ng isang tao base sa unang tingin o sa sabi-sabi ng iba. Minsan, ang mga taong akala natin ay mahina o kakaiba, sila pala ang nagtataglay ng lakas at tapang na hindi natin inaasahan. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sana po nagustuhan ninyo at sana ay may natutunan din kayo. Isang masaya at masaganang bagong taon sa inyong lahat.